Sige po. Okay, recording in progress. Okay, magandang gabi po. Okay, bawat isa sa atin. Okay, sa Cebuano, maayong gabi sa kanan. Magandang gabi, bawat isa. Salamat, Brother Dennis, sa pinaawit niyo po kanina. Napakaganda po ang pinaawit niyo. Sabi po doon, grace greater than our sin. Ang biyaya ng Diyos ay higit pa sa ating mga sins, so sa ating mga kasalanan. So salamat sa Panginoon na tayo po ngayon mga kapatid ay makapagpatuloy po na mag-aral ng salita ng Diyos. At nais ko lamang po i-share ang aking screen upang makita po ng lahat ang ating pong tatalakayin po ngayong gabi. Okay. Okay. Okay, malinaw na po ba sa mga screen po ninyo, mga kapatid? Brother Lance, stand up. Okay, good. Thank you, Brother James. Okay. Ito po ang ating passage po, mga kapatid. 2 Samuel chapter 9, verse 1. Ito po ay hanggang verse 13 po. Okay? Ito po ay story ng isang tao na parang hindi natin familiar sa Bible. Minsan lang natin marinig po ang kanyang pangalan, unlike sa ibang Bible character tulad ni David, like Paul, Moses. Puro siya po ay actually naging blessing po ito. Una sa lahat, gusto ko po itong ibahagi sa atin dahil naging blessing ito personal sa akin nung nalaman ko po ang kanyang buhay. So ating focus po ngayong gabi ay patungkol po ito sa kindness or kabutihan po ng ating Panginoon. Okay? Basahin ko po 2 Samuel chapter 9 verse 1 hanggang verse 13 po, mga kapatid. Okay. Good. Okay, basahin ko po. Sabi po ang salita ng Diyos. Nagtanong si David, may nalalabi pa ba sa sambahayan ni Saul, upang aking mapagpakitaan ng kabutihan alang-alang kay Jonathan? Noon ay may isang lingkod sa sambahayan ni Saul na ang pangalan ay Ziba. Kay kanilang tinawag siya upang humarap kay David. At sinabi ng hari sa kanya, ikaw ba si Ziba? At kanyang sinabi, ako ang iyong lingkod. Sinabi ng hari, mayroon pa bang nalabi sa sambahayan ni Saul upang siya'y makapagpakitaan ko ng kabutihan ng Diyos? At sinabi ni Ziba sa hari, mayroon pang isang anak na si Jonathan. Pilay ang kanyang mga paa. At sinabi ng hari sa kanya, saan siya naroon? Sinabi ni Ziba sa hari, siya ay nasa bahay ni Makir na anak ni Amir sa Ludibar. Verse 5, kaya't nagsugo si Haring David at ipinakuha siya sa bahay ni Makir na anak ni Amiel mula sa Ludibar. Verse 6, si Mephibosheth na anak ni Jonathan na anak ni Saul ay pumaroon kay David. Nagpatira pa sa kanyang harap at nagbigay ng galang. At sinabi ni David, Mephibosheth, siya'y sumagot, ako ang iyong lingkod. Sinabi ni David sa kanya, huwag kang matakot sapagkat pagpapakitaan kita ng kabutihan alang-alang kay Jonathan sa iyong ama. Ibabalik ko sa iyo ang lahat ng lupain ni Saul na iyong ama at ikaw ay palaging kakain sa ating hapag. At siya nagbigay ng galang at nagsabi, ano ang iyong lingkod upang iyong tingnan ang isang asong patay na gaya ko? Nang makagayoy, tinawag ng hari si Ziba na lingkod ni Saul at sinabi sa kanya, lahat ng nauukol kay Saul at sa kanyang buong sambahayan ay aking ibinigay sa anak ng iyong Panginoon. Ikaw, ang iyong mga anak, at mga alipin ay magbubungkal sa lupa para sa kanya, at iyong dadalhin ito, ang mga bunga, upang ang anak ng iyong Panginoon ay magkaroon ng tinapay na makakain. Ngunit si Mephibosheth na anak ng iyong Panginoon ay palaging kakain sa aking hapag. Si Ziba ay
ay may 15 anak na lalaki at 20 alipin. Pagkatapos ay sinabi ni Ziba sa hari, ayon sa lahat ng inutos ng aking Panginoong Hari sa kanyang lingkod, ay gayon ang gagawin ng iyong lingkod. Kaya't si Mephiboset ay kumain sa hapag ni David na gaya ng isa sa mga anak ng hari. Si Mephiboset ay may isang anak na binata na. Ang pangalan ay si Mika. At lahat ng naninirahan sa bahay ni Ziba ay naging mga lingkod ni Mephiboset. Last verse, verse 13, kaya't naninirahan si Mephiboset sa Jerusalem sapagkat siya'y laging kumain sa hapag ng hari at pilaya ang kanyang 2 paa. Mga kapatid, tayo po ay manalangin po sa Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami Panginoon ay muli nagpapasalamat po sa biyaya niyo po Panginoon. Bawat isa po sa amin na naranasan po namin sa kabila ng hindi po kami matakwat po sa inyo. Pagpalain niyo po Panginoon ang aming pong pag-aral po ngayong gabi. Okay, sa salita mo, nawa Panginoon ay maging encouragement ko ito na kami ay magpatuloy Panginoon na maglingkod po sa inyo. Bigyan niyo nawa kami Panginoon ng karunungan na kailangan po namin at magawa po namin Panginoon ng mga bagay na pinagawa po sa amin. Ang lahat ng ito Panginoon ay dinalangin ko po sa inyo. In Jesus' name I pray. Amen. Sa panahon po natin ngayon, maraming dahilan kung bakit maraming tao na hindi masaya. Okay? Sa panahon natin ngayon, maraming nag-steal sa ating joy. Marahil mga troubles sa buhay. Marahil mga kahirapan sa buhay. Marahil sakit. Kung bakit minsan mawalan tayo ng kagalakan. At marami pang dahilan, di ba po? Especially sa panahon po natin ngayon. For what if sa bigat ng dinala ng problema mo, sa bigat ng naranasan mong mga problema, what if may isang taong magpakita ng kindness sa'yo? Hindi lang nagbigay ng piso, hindi lang nagbigay ng 20. What if may isang taong sabihin na natin, lahat ng problema mo ay nasolusyonan na dahil sa kanya. Di ba? Yung tawa mo siguro abot ito sa taingan. Lahat ng problema ay nasolusyonan na. Mga kapatid, nung tinanong ko po ang talatang ito sa second case, tungkol po sa kindness ng Panginoon sa bawat isa po sa atin, na ito ay pinakita ni David. So nais ko lang po i-share ulit ang aking screen. Ang screen para po sa ating sermon po ngayong gabi. Okay. Mas ko lang po palakin ito. Yan. Okay. Sige, nag-logging pa yan. Okay, good. So sa pag-aral po natin ng salita ng Panginoon, especially sa narrative, okay, nice po natin, mas maganda po tingnan ang setting of the story. Di ba? Ito ay isang story sa isang bata na naging crippled, naging lame, simula nung siya ay 5 years old pa. Di ba? Hindi niya na-enjoy ang kanyang buhay bilang isang bata. Yung ibang bata naglalaro, yung ibang bata umakyat sa kahoy, yung ibang bata nakagawa kung anong gusto nilang gawin, yung ibang bata nakapag-take care sila sa kanilang sarili. Pero ang batang ito ay hindi niya magawa. Okay? Hindi niya magawa ang ibang bagay. So, yes po. Okay. So, tingnan po natin ang context ng ating pong sa passage na ito. Okay. 2 Samuel chapter 9, verse 1 down verse 13.
Okay? Ang una po ay si King Saul, siya po ang first human king of Israel. Okay, siya po ay namatay. Okay, siya po ay namatay sa 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 battle po sa 1 Samuel chapter 31. Gayon, namatay si Saul, okay, kasama ang kanyang tatlong anak, ang kanyang tagadala ng sandata at ang lahat niyang mga tauhan ng araw na iyon na magkakasama. So kasama ang anak ni Saul na matay. Okay, kasama ang kanyang anak dito si Jonathan na siya po ang father ni Mephibosheth sa story. Okay. Then sa chapter 1 ng 2 Samuel, David gets the report of it. Nabalitaan po niya ito na si Saul ay namatay at siya po ang maging next na king. Pero dito po sa chapter 3 at 2 and 3, one of Saul's son, ang pangalan po ay si Ishbosheth, is forced to be a king, to be king by his father's lead army commander. Nang pangalan po ay si Abner. So naging king din po ang si Ishbosheth. At dito po natin makita ito sa talata sa 1 Samuel chapter 2. Okay. 2 Samuel chapter 2, sorry. Okay, samantala kinuha ni Abner na anak ni Ner na pinuno sa hukbo ni Saul. Si Ishbosheth na anak ni Saul ay dinala sa Mahanaim. At kanyang ginawa siyang hari sa Gilead at sa mga Aswero, sa Jezreel, sa Ephraim, sa Benjamin, at sa buong Israel. Okay, naging hari po ang si Ishbosheth, isa sa mga anak ni Saul. Then sa verse 10, si Ishbosheth na anak ni Saul ay 40 taong gulang nang siya'y magpasimulang maghari sa Israel. At siya'y naghari sa loob ng 2 taon. Ngunit ang sambahayan ni Judah ay sumunod kay David. Then sa verse 11, si David ay naghari sa Hebron. Okay? Sa sambahayan ni Judah ng 7 taon at 6 na buwan. Okay? At dahil dito, kay hari si Ishbosheth, naging hari din po sa Hebron si David, at ito po ang nangyari sa kanila sa chapter 4. Ito ay nag-cause ng battle between Ishbosheth's men and David's men. Okay, nagkaroon ng battle at nakita po natin sa chapter 4 verse 12 na inutusan ni David ang kanyang mga kabataang tauhan at kanilang pinatay sila. Pinutol ang kanilang mga kamay at mga paa at ibinitin ang mga iyon sa tabi ng tinupan ng tubig sa Hebron. Ngunit kanilang kinuha ang ulo ni Ishbosheth at inilibing sa libingan ni Abner sa Hebron. At dahil namatay na po si Ishbosheth dito, makita natin sa chapter 5, David finally established his kingdom in Jerusalem. Okay? Sa verse 3, kaya pumunta ang lahat ng matatanda sa Israel sa hari na nasa Hebron, at si Haring David ay nakipagtipan sa kanila sa Hebron sa harap ng Panginoon, at kanilang binuhusan ng langis si David bilang hari sa Israel. So naging hari po si David sa buong Israel. Then sa chapter 6, makita po natin, David brings the Ark of the Covenant back to Jerusalem. So nakita ni David po dito na kailangan sa kanyang pag-rule sa kanyang paghari po doon sa Israel, ayaw niyang mag-rule na wala po ang presence of God. Walang presence of God. Because the Ark represents God's presence. So ayaw po niya maglingkod na malayo sa Panginoon, na wala po ang presence ng Panginoon. So, kinuha po niya ito at binalik. David brings the Ark of the Covenant back to Jerusalem. Then, God expanded the seed promise of Abraham covenant by making the Davidic covenant with David. So remember sa Abrahamic covenant in Genesis chapter 12, sabi ng Panginoon kay Abraham, land provision, seed provision, blessing provision. At itong 3 provision na ito ay nag-expand. At nangako ang Panginoon kay David na establish ng Panginoon ang kanyang throne, ang kanyang kingdom forever through the Messiah.
Then chapter 8, ito na po, David begins to conquer all of Israel's enemy. Pangako po yan ng Panginoon, hindi po siya iniwanan. At dito po sa talatag ito, sa chapter 8, nalupig ni David ang kanilang mga kaaway. Okay, sa verse 2 ng chapter 8, nilupig din niya ang Moab at kanyang pinahiga sila sa lupa at sinukat sila sa pamagitan ng isang tali. Then sa verse 3, nilupig din ni David si Hadadezer na anak ni Rehob. Verse 5, nang dumating ang mga taga-Syria mula sa Damasco upang tumulong kay Hadadezer na hari sa Zuba, pinatay ni David sa mga taga-Syria ang 22,000 tao. Sa verse 13, nakapatay siya ng 18,000 mga Edomita sa libis ng Asin. So, kita po natin dito that David begins to conquer all of his enemies. Kaya sabi po niya sa chapter 9, nung sabi niya sa chapter 9, isang tanong. Okay? Isang tanong, may nalabi pa ba sa sambahayan ni Saul upang aking mapagpakitaan ng kabutihan alang-alang kay Jonathan? Okay, makita natin sa chapter 9, gusto ni David na ipakita or i-fulfill ang covenant, ang kanyang promise kay Jonathan or Saul's family, ang kindness and mercy of God. Okay, gusto po niyang ipakita ito, gustong i-fulfill niya ang kanyang promise to show kindness and mercy of God. So yan po ang nangyari. Kaya sinabi ko ang story, ang setting of the story, dahil hindi natin maintindihan ang verse 1 na sinabi ni David na may nalalabi pa ba sa sambahayan ni Saul upang aking mapagpakitaan ng kabutihan alang-alang kay Jonathan. Okay? Yan po. At tingnan po natin ulit ito at ang ating passage po. Share ko lang ulit ang ating passage. Okay. Yan po. Makita na po ba, Brother James? Minsan kasi hindi makita ang verse Wala ko. pa po yung verse po. Okay. I need to stop. Okay. Share ko lang ulit. Okay. Balik po tayo sa ating passage. Sa 2 Samuel chapter 9, verse 1 down to verse 13, tingnan po natin ang main characters in the story. Okay? Sino po ba ang main character upang maintindihan po natin ito? Of course, makita natin dito na si King Saul, si King David, then si Mephibosheth. Okay? Nandito din po sa character, sila na character ang ay mahalaga sa talatang ito. Okay? Sa verse 1, nagtanong si David, may nalalabi pa ba sa sambahayan ni Saul upang aking mapagkitaan ng kabutihan alang-alang kay Jonathan? Di ba? Anong tanong? Kung ikaw ang tauhan siguro ni David, anong klaseng tanong yan? Ikaw ay nagtanong kung may nalalabi pa ba, kung may natira pa ba sa sambahayan ni Saul. Di na kanyang purpose dito upang mapagpakitaan niya ng kabutihan. Okay? Alang-alang kay Jonathan. So, kung tingnan po natin dito, iba ang nasa isip po dito ni David. Instead, siya ay magtanong kung may nalabi pa ba dahil ang kanyang purpose sana ay patayin niya, okay? Ay patayin niya lahat ng mga family or mga relatives ni Saul. Dahil yung iba ay natakot sa revenge, baka itong taong to ay paglaki to, baka patayin tayo nito. Pero si David po ay nagtanong siya, ang kanyang purpose dito upang mapagpakitaan ng kabutihan. Okay, alang-alang kay Jonathan. So anong sabi po dito? Okay. Sa isang lingkod na si Ziba. Okay, si Ziba. Kanilang tinawag siya upang humarap kay David at sinabi sa hari sa kanya, ikaw ba si Ziba? Actually, si Ziba, siya po ang isa sa mga tauhan ni Saul. Okay? Actually,
nung nagkaroon ng battle sa chapter 8, hindi po lahat, almost lang, hindi lahat na mga tauhan ni Saul namatay. Hindi lahat. Okay, may na-save. Isa na po ito si Ziba. Okay. Si Ziba, isa tauhan ni Saul at naging lingkod na po siya ni David. Siya po ang tinanong, ikaw ba si Ziba? At kanyang sinabi, ako ang iyong lingkod. Sinabi ng hari, mayroon pa bang nalabi sa sambahayan ni Saul upang siya ay mapagpakitaan ko ng kabutihan ng Diyos? So, take note kanina, sa verse 1, sabi niya, aking mapagpakitaan ng kabutihan alang-alang kay Jonathan. Okay, aking. Din sa verse 3, sabi niya, sa verse 3, upang siya'y mapagpakitaan ko ng kabutihan ng Diyos. Okay? Iba po yan. So, then, at sinabi ni Ziba sa hari, mayroon pang isang anak, si Jonathan. Si Jonathan namatay, si Saul namatay, so grandfather and father namatay na. Then, ito pang bata na ito ay naging pilay. Okay, pilay ang kanyang mga paa. Na, importante po ang description, okay, patungkol sa bata. Okay? Importante po yan. Then sa verse 4, at sinabi ng hari sa kanya, okay, saan siya naroon? So, hinanap dito ang location. Okay, location. Sinabi ni Ziba na sa hari, siya ay nasa bahay ni Makir na anak ni Amiel sa Lidubar. Siguro at tinago nila ang bata ito. Okay sa malayong lugar. Siguro nasa isip nila napanganib ang buhay ng batang ito. Kaya nilayo po nila ito. Alam ni Ziba ito. At si Ziba talaga ay convinced si Ziba na talagang sinasir si David sa kanyang tanong. Hindi lang siya naging hypocrite dito. Okay? Talagang sincere po siya kung mayroon pa bang nalabi at gusto niya kasing pakitaan ng kindness of God. Then sa verse 5, kaya nagsubo si Haring David at pinakuha siya sa bahay ni Makir na anak ni Amiel mula sa Ludibar. Okay, pangalan niya ay si Mephibosheth. Siya ay anak ni Jonathan. Si Jonathan ay anak ni Saul. Okay, pumaroon kay David at nagpatira pa sa kanyang harap at nagbigay galang at sinabi ni Mephibosheth, siya'y sumagot, ako ang iyong lingkod. Imagine mga kapatid, kung ikaw si Mephibosheth, kinuha ka doon ng tauhan ni David doon sa Ludibar at dinala ka doon sa palace sa harapan ni David. Ano ang nasa isip mo? Kaaway niyo po si David. Okay? Kaaway po nila yon sa kanyang mga grandfather. Kaaway po nila si David. So, ano ang nasa isip mo? Siguro, ang nasa isip natin ay, okay, patayin ka. Dinala ka sa palace upang patayin ka. Okay. Kaya siguro siya natakot. Siya'y sumagot, ako ang iyong lingkod. Okay, sinabi na David sa kanya, huwag kang matakot. Sapagkat pagpakitaan kita ng kabutihan alang-alang kay Jonathan ng iyong ama. Then sabi pa ni David sa kanya, ibalik ko sa iyo ang lahat ng lupain ni Saul, okay, na iyong ama at ikaw ay palaging kakain sa aking hapag. Then, at siya nagbigay ng galang sabi, ano ang iyong lingkod upang iyong tingnan ang iyong asong patay na gaya ko. So, patay na asong gaya ko ay ibig sabihin, wala na siyang halaga pa. Wala na siyang halaga. Hindi na siya karapat dapat pakitaan ng kindness. Okay? Ang kanyang mga ninuno ay kaaway ni David at siya mismo wala nang parang kwenta sa society, sa society o sa community dahil sa kanyang kalagayan na hindi makalakad. Okay, actually hindi siya nakalakad dahil nagkaroon ng trouble o gera. Kinuha po siya ng nag-alaga sa kanya, ng nurse, isang nag-alaga sa kanya, nagkukup sa kanya, at tumakbo ang nurse na nag-alaga sa kanya at biglang nahulog si Mephibosheth. Okay, siguro nagkaroon talaga ng komplikasyon dahil doon hindi siya makalakad. So yung sabi niya, anong iyong lingkod upang iyong tingnan ng isang asong patay na gaya ko? Pero
ito ang sabi ni Saul sa kanya, tinawag po niya si Siba at nangako dito si David na lahat po ng mga lupain, mga ari-ari o lupain, lahat, okay? Hindi po part, okay? Hindi po part or portion, kundi lahat ibabalik niya o ibibigay po niya kay Mephibosheth. At ito pa ang privilege, grace na pinakita, kindness na pinakita ni David sa kanya. Siya ay sa verse 13. Okay. Sa verse 13, kaya't ninirahan si Mephibosheth sa Jerusalem sapagkat siya ay laging kumain sa hapag ng hari at pilay ang kanyang dalawang paa. So isang grace, isang kindness ang pinakita po dito mga kapatid ni David. Okay. I-share ko ulit ang aking screen upang makita po natin ang ating theme. Okay? Yan po ba, Brother James? Makita na? Wala po. Ay, wala po. Bakit ganun? Okay. Sige lang. Kung gawin ko, hindi na ako mag-alt. Kundi alt-tab. Stop talaga. So, sorry. May delay konti ha. Okay. Okay. I think okay na ngayon. Okay. So ito po ang ating theme. Okay? Dahil naranasan ni David ang lubusang biyaya ng Diyos, ninanais niyang matapat na gawin ang tipan na pangako at pakitaan ng pamilya ni Saul ng kabutihan at kahabagan ng Diyos. Because David experienced God's abundant grace, mga kapatid, he desired to faithfully fulfill the covenant promise and show Saul's family the kindness and mercy of God. Wala po siyang masamang motibo kung bakit po niya pinatawag si Mephibosheth at dinala po doon sa palace at pinakain. Okay, pinatira doon. Okay, kasama niya sa king mismo. Kung tingnan po natin, ang position po ni Mephibosheth ay very low. Okay? Samantalang ang king, grabe ang king, di ba? Ang position. Pero si Mephibosheth, napakababa po niya. Pero tingnan natin ang act of kindness ni David po sa talatang ito. Kaya ito po ang ating team. Naranasan po ni David, mga kapatid, ang God's abundant grace. Okay? God's abundant grace. Alam po natin kung ano po yung grace. Grace give you what you do not deserve. Whereas mercy does not give you what you deserve. Okay? Hindi karapat-dapat. Pero biniyayaan pa rin. Na-experience po ito sa buhay ni King David at gusto niyang i-fulfill ang covenant niya or promise to show kindness sa family ni Saul. Dahil po ito sa covenant po niya kay Jonathan. Okay, ang ating pong makita ngayon, okay. Ayaw mag-next. Doon lang. Okay, so hindi mag-next. Ayaw talaga. Okay. Okay. Ang first point po, ito po pala itong title sa sermon ngayong gabi. Maging matapat ka sa pagpakita ng tunay na kabutihan. Okay. Maging matapat ka sa pagpakita ng tunay na kabutihan. Be consistent in showing genuine kindness. Okay, quick lang, very quick lang kasi para hindi tayo mahaba na. Okay, 7:34. First point natin, dapat tayong magkaroon ng tunay na kabutihan kahit ang iba ay hindi karapat-dapat. We must show genuine kindness
even when others are not deserving. Even when they are not deserving. Okay. Tayong mga mananampalataya, dapat tayong magkaroon ng tunay talaga. Sabi ko dito, genuine or tunay na kabutihan kasi may kabuti-kabutihan lang, parang okay, track. Okay. So parang laruan. So tunay talaga na kabutihan. Kahit ang ibang mga tao ay masasabi natin parang hindi karapat dapat i-show natin sa kanila ang ating kindness. Okay, may mga tao talagang ganon. Kaya ito po, okay, paalala sa atin, tunay na kabutihan. Okay, marami po tayong ano po dito, okay, mga application, okay mamaya. Pero hindi ko po nilagay po dito ang mga okay subpoint upang hindi tayo mas okay matagalan. So si ano po, si Mephibosheth po mga kapatid ay hindi po siya dapat karapat-dapat okay pakitaan ng kabutihan ni David. Okay, hindi karapat-dapat. Pero ang ating subpoint A, David's kindness to Mephibosheth was based on his relationship with David. Alam po natin mga kapatid na talagang close friends sila, malapit na magkaibigan si David at si Jonathan, at nagkaroon po sila ng promise, okay, bawat isa po sa kanila. Okay, makita po natin yan sa, okay, share ko ulit ang screen, pero pag hindi naman, okay, sorry. So, okay. Sa 1 Samuel po, verse 14, sabi po, kung ako'y buhay pa, ipakita mo sa akin ang tapat na pag-ibig ng Panginoon. Ngunit kung ako'y mamatay, huwag mong puputulin ang iyong kagandahang loob sa aking sambahayan. Kahit ginantihan ng Panginoon ang lahat ng mga kaaway ni David sa balat ng lupa. Okay? Kung gusto niyo pong tingnan ang verse sa 1 Samuel chapter 20, verse 14, 15, and 16. Then sabi sa verse 16, sa gayoy makipagtipan si Jonathan sa sambahayan ni David, na sinabi, gantihan nawa ang Panginoon ang mga kaaway ni David. So dito po mga kapatid, nagkaroon po sila ng promise or covenant to show kindness. Okay, sa family ni Jonathan. Okay. Dahil po si Jonathan talagang may utang na loob po dito, nagkaroon ng utang na loob, tama bang gamitin ko, si David kay Jonathan, dahil si Jonathan ang nagtulong sa kanya upang maka-escape po siya sa kay Saul. Di ba? Maraming beses na nanganib po ang buhay ni David dahil po sa kanyang ama. Okay, gusto po siyang patayin nito. Pero dahil po sa tulong ni Jonathan ay naka-escape po si Jonathan sa danger from any harm. So kaya nagkaroon po sila ng promise. At ito po ang promise na ito, how many years ang lumipas, namatay na si Jonathan, ay hindi pa rin po yan kinalimutan ni David. So sa verse 3, sa talata po natin kanina, ay gusto po ni David i-show ang kindness of God sa kanya. Okay, sa verse 3. Sahin ko po, mayroon pa bang nalabis sa sambayan ni Saul upang siya ay mapagpikitaan ko ng kabutihan ng Diyos? At sinabi ni Ziba sa hari, mayroon pang isang anak ni Jonathan. Okay. Okay, pagpakitaan ko ng kabutihan ng Diyos. Okay, hanggang dyan lang po. So, dyan po makita natin sa verse 3, David wants to display the kindness. Okay, the kindness of God. Okay, take note mga kapatid, hindi po siya karapat-dapat sa kindness o sa kabutihan ni David. Pero mga kapatid, pinakita po niya ito. Tunay talaga, genuine talaga. Ang naging application po natin dito, hindi po tayo magpakatagal, na sometimes it is easier to be kind to people who are grateful and kind in return. Diba? Madaling magpakita ng kabutihan sa mga taong mabuti sa iyo. Madaling magpakita ng kabutihan sa mga taong alam mo ng taong ito ay mag-pay back
okay, mag-payback sa akin po. Okay, madali lang. But it's not as easy to be kind to people who behave badly to act like disobedient children. Okay? But gusto ng Panginoon sa atin na magpakita tayo ng tunay na kabutihan. At hindi ito ang normal na response ni David, take note. Hindi ito ang dapat normal, pero ang source po ng kanyang kindness ay ang Panginoon. The kindness had a divine source. Yun po ang Panginoon. Okay? Kung kanina gusto niya pakitaan ng kanyang kindness, okay, personal po yun ni David. Sa verse 3, kabutihan ng Diyos. Okay, kabutihan ng Diyos. So, part of our growing as Christ, as Christian mga kapatid, is to show kindness. At isa sa mga nagpapakita sa atin na tayo ay nag-grow spiritually dahil sa ating kindness sa mga tao na masasabi natin hindi karapat-dapat pakitaan ng kindness. Okay? Hindi dapat pakitaan ng kabutihan dahil minsan tinatraidor ka, minsan mabuti ka sa kanya pero walang binabalik sa iyong kabutihan, okay, chinichismis ka pa, ganon. Marami. Ang natural natin minsan na response ay mag-revenge tayo. Okay? Pero hindi po yan kalooban ng Diyos bawat isa sa atin. Kalooban ng Panginoon sa atin as a Christian ay magpakita ng kabutihan bawat isa po sa atin. Okay? At nice ko lang pong i-share. I think hindi natin ito matapos. No? Okay. Okay lang. Ang ating pong second point po ng gabi. Okay. Ito po. Dapat tayong intentional na magpakita ng kabutihan. We must be intentional in showing kindness, mga kapatid. Hindi po ito hindi lang ito feelings natin, hindi lang random. Okay, kundi kindness ay intentional po ito. Genuine kindness. Sino ba pag sabi natin kindness, siguro para lang sa mga tao yan na mga poor and needy. Okay, isa din yon. Okay, poor and needy, being kind. Okay, sa kanila, at makita din po natin sa Bible. Pero yung sinabi kong dapat intentional to showing kindness sa ibang mga tao ay, ibig sabihin, kindness requires a seeking out, looking for the needs of others. Yung mga taong powerless, yung mga taong helpless, walang magawa sa sarili. Okay? Walang magawa sa sarili. Just like the Lord Jesus Christ, sa New Testament, sa kanyang ministry for 3 years, intentional po talaga ni Jesus Christ na tulungan ang ibang tao. Siya ay nag-roam around, look toward the needs of others. Okay? At pag may makita po siyang mga nangailangan ng tulong, ay tinulungan po niya. So ano po makita natin sa buhay ni Jesus for 3 years? Intentional po ang kanyang pagtulong. Okay. Nice ko lang pong basahin itong verse na ito. Okay. Sa Luke chapter 6. Okay. Okay, Luke chapter 6, verse 27. Okay, follow me. Kung hindi po nyo nakita ang screen ngayon, actually nakashare po ako, pero kung hindi nyo po nakita ang screen, okay, sundan nyo po ako sa Luke chapter 6, verse 27 down to verse 36. Sabi po dito sa talatang ito, subalit sinabi ko sa inyo, ang mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawa ninyo ang nang mabuti ang mga napuot sa inyo, o kipagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo at pinalagi ninyo ang mga umaapi sa inyo, at sino mang sumumpal sa inyo sa pisngi, iharap mo naman sa kabila, at okay, iharap mo naman sa kabila, at sino mang umagaw sa inyong balabal, huwag mong ipagkait pati ang iyong tunika. Verse 30, bigyan mo ang bawat tumingi sa iyo, at kapag inagaw ang sinuman ang iyong ari-arian, huwag mo nang bawiin ang mga iyon,
Verse 31, kung ano ang ibig ninyong gawin sa inyong mga tao, gayon din ang gawin ninyo sa kanila. Kung kayo umibig sa mga umibig sa inyo, ano ang mapapala ninyo? Ang mga kasalanan man ay umiibig. Okay, shortcut na lang ako. Basahin ko po itong last verse, verse 36. Subalit ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Pagpahiram kayo na hindi umaasa ng kapalit, malaki ang naging gantimpala ninyo at kayo'y magiging mga anak ng katastasan sapagkat siya'y mabait sa mga di mapagpasalamat at masasama. Okay? So nakita po natin dito mga kapatid, ang mga disciple po ni Jesus Christ ay inutusan po niya to demonstrate God's grace to the people. Okay? Pag ginawa po nila ito, then utos po ito ng Panginoon na ipanalangin sila na kahit inapi kayo, hindi kayo hayaan nyo na. Pag inagaw ang inyong mga ari-arian, hayaan nyo na, huwag nyo nang kunin sa kanila yon. So, sabi ng Panginoon po dito, mayroon kang reward. Kung gawin po niyo po yan, mayroon kang reward. You will receive great reward sa verse 25. Then when we do that, demonstrate God's mercy, dahil ang atin pong Ama, atin pong Panginoon ay mahabagin, maawain po siya. Okay. Last lang po ay, yan po ang maging application po natin dito mga kapatid, na we must show kindness kahit na sa mga taong hindi po sila karapat-dapat, maging intentional ka in showing kindness. Okay, third po, we must be faithful to reflect God's goodness in our lives. Okay? Dapat tayo maging, mayroon po error dito, dapat tayo maging tapat na magpakita ng kabutihan sa Diyos sa buhay natin. Okay? Maging tapat, maging consistent. Okay? Maging consistent ka. Tulad po ni David. Alam niyo po, si David, consistent po siya sa kanyang kabutihan na pinakita ni Mephibosheth. Tingnan niyo po ang binigay na privilege, opportunity ni Mephibosheth sa kanya. Doon siya nakatira sa palace at pinakain siya, kasama siyang kumain po doon ni David. At binigay lahat ng mga lupain. Okay? Okay sa kanya. At mayroon na po siyang mga servant. So, talagang consistent po si David. So, we must be consistent in showing kindness of God. Minsan kasi ang mangyari sa atin, mabuti tayo ngayon, next, kung wala ka sa mood, hindi ka mabuti, hindi ka consistent sa kabutihan mo. So mga kapatid, in conclusion na, mabuti ang Diyos sa atin. God is merciful. Bawat isa po sa atin. Grabe ang kanyang biyaya, talagang kahanga-hanga. Overflowing ang kanyang mercy. May mga hiningi tayo sa Panginoon, pinapanalangin natin, pero binigay ng Panginoon. Nanalangin tayo sa ating mga needs, pero mayroon pang binigay ang Panginoon sa ating wants, di ba? Overflowing talaga ang kanyang mercy, ang kanyang grace, ang kanyang hesed, ang kanyang kindness bawat isa sa atin. So wala pong dahilan na hindi ka magpakita ng kindness sa mga taong nangailangan ng kindness mo. Okay? So, nawa ay tulungan po tayo ng Panginoon to show kindness sa lahat ng mga tao. Then mag-reflect sa atin si Jesus Christ. Okay? Siya ang pinaka-model sa buhay po natin. Okay, tayo po mga kapatid ay manalangin po. Let's pray. Let's pray. Dakilang Diyos na makapayan sa lahat. Maraming salamat Panginoon sa short time lang na nakapag-aaral po kami ng salita mo. Salamat Panginoon dahil overflowing ang grace niyo po, ang mercy. At ito po ang dahilan na hanggang ngayon kami Panginoon ay nakapagpatuloy na pa na maglingkod po sa inyo. Makapagpatuloy pa na manalangin. Panalangin po namin dakilang Diyos na i-enable niyo po kami through the help Panginoon sa Holy Spirit to show kindness. Dahil ito po Panginoon ay kalooban niyo at ito po ang isa Panginoon sa mga katangian niyo na dapat makita po sa buhay po namin. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay dinalangin ko po sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po at maraming gabi.